Ay, papasok na po ako. Nakapasok ka na? Opo, nakapasok na po ako. Hindi ko. Opo. Ano yun? Good morning po, teacher. Yun, nakapasok. Everyone. Good afternoon po, teacher pala. Okay, i-meet na po natin ang ating microphones. Ay, hindi po ako nakapasok. Ay, naririnig mo sa nakain na sila. Good morning po, teacher. Pag sabihin ko, hindi pa ako nakapasok. Good afternoon po, teacher. Background. Pasakiran ko nung Good afternoon. Okay, meet na po natin lahat so that we can start. And also believe and So, yun. very to have healing and energy to it, energy is believed. And hindi na natin tama more new. I guess good that it's done the best. I know it's so parang hindi. Oo, nakakapagod sa akin. Pero, hindi ko na ito simula na sa Doctor, Mag-siyang kasi. right? You were going to be sad. And what are nouns? Hello. And then yung person. Pwede daw po paki-add si Luis. Si? Si Luis daw po. Na-Adnan. So here. Luis, andito ka na ba? Ano ito? Now, let's try to do it still with the Okay, nakikita na po ba yung aking PowerPoint? Apa. Okay, so ngayon nag-GMRC muna tayo. Sir. Pag-aralan natin ngayon ang patungkol sa paggalang sa Diyos. Nung nakaraan na pag-aralan natin ang responsibilidad sa paaralan at sa pamayanan. Okay? So, pakibasa nga po to, Raven, kung ano ang ating layunin ngayong araw. Naipakita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga aral at naipaliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos at handaan ng pagkilala at pagmamahal sa pagkakaroon ng mabuting asal. Okay, so ngayong araw na ito ay pag-aralan natin kung paano nga ba natin may papakita ang pananalig sa Diyos. Okay, sa pagsunod sa kanyang mga aral at may paliwanag natin ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay handa ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya at ito ay nagdudulot at pagkakaroon ng mabuting asal. Okay? So, magbalik-aral tayo. So, ano-ano yung mga sariling pagkilos o ano yung mga paraan para igalang na yung paano mo may papakita ang paggalang sa Diyos na maaari mong mayugnay sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos? Yes. Magdadasal po. Okay, magdasal. What else? Flourish.
Yes, flourish. Flourish to. Wag gagawin ang bad things. Okay, wag gumawa ng masasama. Ano pa? Gumagawa ng bad things. Amily. Amily. Amy pala. Ano, paano mo daw magpapakita yung Magsimba Okay. araw-araw. Very good. Pagsimba, pagsimba tuwing araw ng pagsamba. What else, Raven? And last one. Nagpray palagi kung kumakain ka. Ha? Nagpray palagi kung kumakain ka. Okay, fag, darasal. So, paano nga? Okay, so, ang inyong mga sagot ay tama. So, paano natin may papakita sa yung pagsasamba? Tama po yan. At pagdarasal araw-araw. So, pagkilala sa Diyos bilang gabay at tagapagligtas at pagpapasalamat sa mga biyaya. So, ang pagmamahal sa Diyos sa ay napapakita sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Maging thankful tayo na kahit na bumabagyo or may habagat ay may kuryente at makakapag-online class tayo. At of course, huwag natin kalimutan na magpasalamat sa mga biyayang kanyang binibigay. At of course, sa kaligtasan na ating tinatamasa. Okay? Magtayo ang pasalamat sa may kapal. At of course, paggalang sa simbahan, ang simbahan ay, o kaya mosque ay ang banal na bahay ng Diyos. Okay? At pagsunod ng utos ng Diyos, yung 10 utos. So, pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban at pagtulong sa kapwa, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit at of course, pag-iwas sa paggawa ng kasalanan ay yung mga white lies or pagsisinungaling, okay? Yun ay kasalanan. O kaya yung pinabili ka ni Mami at Teacher, Daddy, sorry po, nag-leave ako kasi nag-brown out at saka bumalik yung ilaw po ulit kasi. Sige lang po. Okay? So, halimbawa, nung pinabili Sure, ka ni Mami okay at Daddy, mag-leave kasi may kuryente na po. opo. Okay, so, Sige po. yung kasalanan na yun, yung pangungupit natin, o kaya kapag di nakatulog si ng Mami at Daddy, kukuha tayo ng pera na sa bulsa ni Mami o kaya sa bag niya na hindi tayo nagpapaalam, yun ay isang kasalanan. O kaya kapag nakabasag ka tapos hindi mo sinabi ang totoo. Tama po ba yun? Nabasag mo yung vase ninyo o yung plato tapos hindi mo sinabi. Okay, hindi po siya tama. At pag-awit ng papuri at pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng salita tungkol sa Diyos. Okay, yun yung mga kwan. So, ibigay nga ang kahalagahan dulot ng mabuting asal sa bawat tao. Ano kaya ang kahalagahan or importance na maibibigay ng mabuting asal sa bawat tao? O ano bang... He will make miracle. You will make... Sa Diyos, nagkakasundo po. Okay, nagkakasundo or nagpapalalim sa ugnayan sa kapwa. Teacher, hihi po ako. Yes po. So, ito ay nagdudulot ng tiwala, respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. Okay, pinapalakas ang samahan sa pamilya, paaralan at komunidad kapag may mabuting asal. Pag sinabi nating mabuting asal, kahit na hindi nakatingin ang inyong mga magulang or si teacher, ay gagawin mo yung tama kasi alam mong yun yung dapat gawin sa isang scenario or isang sitwasyon. O ano pa ba?
bukod sa nagpapalalim sa ugnayan sa kapwa, ano pang naibibigay ng mabuting asal sa bawat tao? Nagpipray Ipapagbigyan ang palagi. tao. Okay. What else? Nagpipray palagi. Okay, mag-pray palagi. What else? Ipapagbigyan James. ng mga tao. Mag Magdasal bago kumain. Okay, so nagpapakita ng Punta ng matalinong simbahan kapag pagpapasya. Sunday. Opo. Okay, so ito din ay nagpapakita ng matalinong pagpapasya kung ano yung dapat nating gawin sa isang sitwasyon. Tinuturoan tayong kumilos ng may pag-iingat, respeto at malasakit. At ito din ay nakakatulong sa pag-iwas sa gulo, alitan at maling desisyon. Okay? So, yung nasabi nyo kanina, nagpapalaganap ng kabutihan at pagmamalasakit sa ibang tao. Okay? Nagiging inspirasyon sa iba upang maging mabuting tao rin sila. Kapag ginagawa at ipinapakita mo na isa kang bata na may mabuting asal, ito ay nakukuha or ginagaya din ng mga ibang bata. At ito ay nagpapakita ng mahusay na pag-uugali sa paaralan. So nakakatulong sa mas produktibo pag-aaral at magandang samahan sa mga guro at kaklase. So nagpapakita ng disiplina, respeto at pagiging responsableng mag-aaral. Dahil alam mo yung tamang gawin ay okay. So, next, nagpapakita ng pagpapahalaga ng kulturang Pilipino. Alam niyo ba ng mga Pilipino ay kilala sa pagiging mabuting tao sa ibang lahi o ibang tao? Okay, isinasabuhay ang mga tradisyonal na pagpapahalaga tulad ng paggalang sa mga nakakatanda, pagiging magalang. Okay, paano pag sinabi natin magalang? Ano yung ginagawa ng isang batang magalang, Cory? Palaging nagsasabi ng po at opo sa matanda. Okay, pagsasabi Nagmamano ng... kapag lolo at lolo. Okay, nagmamano at pagsasabi ng po at opo at pagiging magalang at pakikipagkapwa tao at pinapalakas ang ating pagkakakilanlan bilang isang mabuting mamamayan. Okay, so kapag sinabi nating pananalig, ano yung unang pumapasok sa inyong isipan kapag nakita ninyo o narinig ninyo ang salitang pananalig? O at tuwing nilipis ay pananalig? Nagdadasal. Okay, nagdarasal. What else? Pagtitiwala. Okay, pagtitiwala. What else? Hindi pa paubos half pa. Naniniwala. Naniniwala. Okay, basahin nga po ito, Tristan, kung anong ibig sabihin ng salitang pananalig. Matibay, go. Tristan, isang ka, Tristan. Matibay na tiwala at pananampalataya sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita, pagkilala sa kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, pagsunod sa mga aral ng Diyos bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa respeto sa Kanya, pagkilos ng may mabuting asal bilang bunga ng ating pananalig tulad ng pagtulad sa kapwa, pagdarasal at pag-iwas sa masama.
Okay, so kapag sinabi nating pananalig, ito ay isang matibay or faith sa English, na tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na mayroong supernatural being or highest being na tumitingin sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti or masama sa ating kapwa. At of course, kinikilala natin ang kapangyarihan, kabutihan o kaya goodness at pagmamahal or love ng Diyos sa ating buhay at pagsunod sa mga aral ng Diyos bilang pagpapakita sa ating pagmamahal at pagrespeto sa Kanya. So, kung mayroon tayong malakas na pananalig sa Diyos, sinusunod natin yung mga aral, yung mga binabasa natin sa Biblia or yung naririnig natin na preach ng pari tuwing linggo kapag tayo ay nagsisimba. Wait lang. Okay, at of course, pagkilos or ikaw ay kumikilos ng may mabuting asal, alam mo yung tama at hindi, tulad ng pagtulong sa kapwa, okay, kahit walang nagsasabi sa'yo or walang nagdidikta sa'yo na ito, tulungan mo kasi kailangan niyo ng tulong. Kung alam mo kailangan niyo ng tulong, ay pinupuntahan mo siya, binibigay mo yung, you're lending your hand sa isang tao na walang hinihintay na kapalit. Okay? Pagdarasal. Okay? Tuwing umaga, kapag bago tayo kumain, at pagkatapos kumain, at sa gabi bago tayo matulog. At of course, pag-iwas sa masamang gawain or paggawa ng masasama. Okay. So, yun pong ibig sabihin ng pananalig. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng mabuting asal? Anong ibig sabihin ng mabuting asal? Pakibasa nga po, Jacob. Maganda Phoenix? Ha? O pag sinabi, magandang ugali, okay? So, pakibasa nga po ito, Luis. Anong ibig sabihin ng mabuting asal? Itong pag-uugali ng nagpapakita ng paggalang, kabutihan at responsibilidad sa sarili, kapwa, pamilya, pamayanan at mga gawi o kilos na tinatanggap ng lipunan bilang tama, magalang at makatao, pagpapakita ng tamang asal sa tahanan, paaralan at komunidad, mamamayan. Okay, so pag sinabi natin mabuting asal, ito yung tamang pag-uugali. Okay, na ipinapakita natin Magandang pag-uugali. Okay, magandang pag-uugali. Ano yung mga magandang pag-uugali? Yung paggalang natin sa kapwa, paggawa ng kabutihan, at alam natin yung responsibilidad sa sarili, kapwa, pamilya, or pamayanan. At sa Diyos, pag sinabi natin responsibilidad, ito yung mga dapat mong gawin bilang bata. Okay? At of course, ito yung kilos na tanggap ng lipunan bilang tama, magalang, at makatao. Okay? Ito, ang mabuting asal din ay pinapakita natin sa tahanan yung mga magagandang asal, wastong asal sa tahanan, paaralan at komunidad bilang tanda ng pagiging mabuting mamamayan. Okay, sa tahanan, paano ang tamang asal sa bahay? Magbigay nga po ng isa. Sam? Sa bahay, ano yung tamang asal na iyong sinasagawa or inikilos? Pagkikinig sa mga tulang. Okay, very good. What else? Jared? Naging nakikinig. Ano yan, Jared? Pakiulit. Palaging nakikinig.
Okay, palaging nakikinig kay mami o kaya kay Daddy Amy. Pagmamano sa lola at lola. Okay, pagmamano kina lolo at lola. Okay, very good. This time. Tumutulong sa gawaing bahay. Pakiulit, Tristan. Okay, very good. Ethan, Joseph, magbigay nga po ng Higuan ng chores. Higuan Okay, ng paggawa. chores. Okay, household, chores or gawaing, bahay. Curry James. Pagrespeto sa mga magulang. Okay, pagrespeto sa mga magulang, Tristan. Gumamit ng opo po Okay, sa mata. okay, paggamit ng po at opo, Tyrone. Wag magsasayang ng mga pagkain. Okay, wag magsayang ng mga pagkain. Very good. Raven. Ano yan, Raven? Saan si Raven? Pagsunod sa mga utos ng magulang. Okay, pagsunod sa utos ng mga magulang. Sino pa? Jared. Pagtutulong sa pamilya. Okay, very good. So, yun yung mga halimbawa ng magandang asal sa loob ng tahanan. Sa paaralan naman, magbigay nga po ng tamang asal or mabuting asal na ipinapakita sa paaralan. Tyrone. Maging mabait, sir. Pagiging mabait. Sam. Pagbati sa mga guro. Okay, pagbati ng magandang umaga sa sa ating mga guro. Tanya. Makinig sa teacher. Okay, makinig ng mabuti kay teacher. GM. Mag? GM. Okay, makinig sa ka. guro po. Okay, makinig sa sinasabi ng guro kapag nag-discuss si teacher. Ethan. Mag-behave. Okay, mag-behave. Okay, very good. Next, Amy. Bigyan ng pagkain ang kaklase kapag walang pagkain ang kaklase. Okay, bibigay ng pagkain sa kaklaseng walang baon. Very good. Next, Jared. Tapos po. Pagtutulong. Okay, pagtulong sa mag-aaral. Luke. Gusto ko si Luke. Mag-share. Mag-share ng gamit sa kaklase ng Yes, Sophia. Sophia Camille. Gawin yung mga pinapagawa ng teacher. Okay, gawin yung mga pinapagawa ni teacher. So, yun yung mga paraan ng magandang asal sa paaralan. Okay, dumako naman tayo sa next. So, ano-ano yung mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na isinasaad sa bawat larawan? Ano yung ginagawa ng tao? Siya ay? Nagdadasal. Okay, nagdadasal. Ano kayo yung dinarasal niya? Lord. Sa Diyos. Okay, Diyos, Lord. pag-pray sa Diyos. Ano kayo yung pinipray niya? Okay, pwedeng pagkain or blessings. What else? Ano yung mga pinagpipray nyo? Sa kaligtasan. Sa Okay, very pagkain. good.
Pagkain, ano pa? Ano pa yung hinihiling nyo or pinagpipray nyo? Thank you sa blessings at sa Okay, thank you sa mga blessings na natatanggap. Ano pa? family. Okay, Family. pagdarasal sa ating pamilya. Ano pa? Pagdarasal nagte-thank you kay Lord na bagong taon. Okay, very good. Yung mga Nagpapasalamat sa nakukuha natin. okay. The weather. Okay, very good. Paano naman yung ikalawang larawan? Ano kayang ginagawa niya? Ha? Pray. Nagpe-pray. Ito ay pagdarasal ng mga kapatid nating mga Muslim. Muslim. Okay? Ito naman, ano kayang ginagawa niya? Nagbabaw ng respect sa nagmamano. Nagmamano? Ano pa? Nagbabaw Ano sa kayang ginagawa? pagkagalang. Okay na? Or pwede kinocomfort niya yung taong may problema or may pinagdadaanan sa... Yes po. Okay. Yes po. Okay. Nagre-respeto. Ito na, okay. So ito, ano ang mga patunay na mayroong Diyos? They are saving. Nagbawasan ng Bible. Paano natin masasabing may Diyos? Because they are saviors. Ha? Okay, very good. What else? Amy. Pagsasalamat sa bagong taon. Okay, so tignan natin paano nga ba natin masasabi na mayroong Diyos. So number 1, ito yung mga patunay na may Diyos. So number 1, pagkakaroon ng maayos na mundo. So ang ganda at kaayusan ng kalikasan, mga bundok, dagat, hayop at halaman ay nagpapakita na may mas mataas sa atin at may lumikha na matalino at makapangyarihan. So yan yung unang senyales na may Diyos, ang pagkakaroon natin ng isang maayos na kalikasan at mundo. Next, pangalawa, buhay ng tao. Okay, pakibasa nga po, Camille. Ang ating katawan, go. Ang ating katawan ay nakakomplikado at maayos ang pagkakagawa. Hindi ito basta-basta nagkataon lang may Diyos na lumikha sa atin. Okay, alam niyo ba yung Bible story kung paano ginawa ng Diyos ang tao? Alam ko po. Hindi Paano po. niya ginawa? Kwento mo nga sa akin, kunwari hindi ko daw alam. Tanongin kita, sino yan? Ha? He made people with clay. Clay o sand? Sige nga, Clay. sino yan? Tristan, ikwento mo nga kung paano ginawa ng Diyos yung tao. Isa si Tristan. Ikwento mo nga, paano niya ginawa? Kunwari ako nagtatanong, paano kaya ginawa ng Diyos yung tao? Buhay ng tao? Okay na. Wala na ito.
Gusto na? Okay, GM. Pakinggan nga natin si GM. Ikwento, yes. Camille, ikwento mo nga. GM? Yun si GM. O paano nilikha ng Diyos? Ano yung kwento niya? Ito ay matatagpuan natin sa Genesis. In the Si beginning. Si Beba at Eva? Oo, si Eva at si... Adan? Yes, Ethan. Adam. Yes po. O paano niya nilikha si Eva at si Adan? Ethan. Ano po ang ligtas? Ha? Ano po sabi niya po? Ang O, clay. ikwento mo nga kung paano. O sa clay or sa daso. Clay. Clay or dust. Noong unang panahon, nilikha ng Diyos ang mundo. Ginawa niya ang langit, lupa, dagat, mga hayop at mga halaman. Lahat ay maganda at maayos. Ngunit, may kulang. Ano kaya yung kulang? O meron na tayong... Mga tao. Okay, Mga tao. So, sabi niya, gagawa ko ng tao na magiging tagapangalaga ng aking nilikha or mag-aalaga sa nilikha niya na langit, lupa, dagat at mga hayop at mga halaman. At kumuha siya ng alikabok mula sa lupa at tinubog ito na parang tao. Hiningahan niya ito ng buhay at naging si Adan ang unang tao. Okay, si Adan ay masaya sa hardin ng Eden pero napansin ng Diyos na malungkot siya. Bakit kaya? Walang kasama? Okay, Wala walang siyang kasama kasama kaya. po. Ano kayang ginawa ng Diyos para maging masaya si Adan? Ginawa ng kasama. Okay, sino yung ginawa niyang kasama? Si Eve. Okay, si Eden? Si Eva. Si Eva. Si Eva. Okay. At si Adan ay masaya sa hardin ng Eden at dahil napansin ng Diyos na malungkot siya ay ginawa niya si Eva mula sa tadyang ni Adan upang maging kasama niya. At dito na nga nagsimula kung paano nilikha ng Diyos ang mga tao. Okay, so yun po. So, ibig sabihin may Diyos dahil may mga tao or meron tayo dito sa mundo kapag titignan natin sa konsepto ng religion. Kasi sa science, iba naman ang concept ng kung paano nabuhay ang mga tao. Okay? So next is pag-iral ng kabutihan at moralidad. So alam natin kung ano ang tama at mali. So ang moral, ito yung nagiging gabay natin na galing sa Diyos na nagtuturo sa atin ng mabuting asal. Kasi alam natin na ito yung tamang gagawin. Nagkakaintindihan po ba? Opo. Yes, sir. At next, number 4, personal na karanasan. So, dahil sa maraming tao ang nakakaranas ng himala or ano ng himala nun? English? Miracle. Sorry. Miracle tulad ng paggaling o sagot sa panalangin, yung answered prayer na sinasabi. At yung iba sa kanila ay sinasabing pinagaling ng Diyos dahil sa pananalig nila sa Diyos. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay nabubuhay sa ating presensya. Okay? At naglalaro na si Sam. Anong ginagawa ni Sam? At hindi nakikinig sa akin. Bakit kasi siya ang tinitingnan mo? Okay, next. So, may Diyos dahil sa mga aral na makikita natin sa Biblia at sa ating pananampalataya. Pakibasa nga po ito, sino to? Si Riven. Pakibasa nga po ang mga kwento. Go. Biblia at pananampalataya. Ang mga kwento sa Biblia
daya at mga aral ng pananampalataya ay nagpapakita ng pagmamahal at kapangyarihan sa Diyos. Okay, so yung mga aral na makukuha natin sa pagbabasa ng Biblia, ano yung mga patunay, yung mga kwento ng mga tauhan sa Biblia na nagpakita ng pagmamahal sa kapwa, awa sa kapwa, at kapangyarihan ng Diyos. Paano makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos yung Jericho ba yun? Basta merong kwento doon sa Biblia na naipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Or yung for example, doon sa Old Testament, yung inisplit niya yung tubig na lalakaran nila, Moses at yung mga Israelites. So yun ay isang patunay na makapangyarihan ang Diyos. Okay, pagmamahal sa kapwa, awa sa kapwa. So ito yung mga aral na makikita natin sa Biblia. Okay? At yung tamang pag-uugali ng isang Kristiyano. Okay? Next. Bakit kaya kailangan tayong manalig sa Diyos? Yes, Curry. Bakit kailangan nating manalig sa Diyos? Para safe tayo. Para safe tayo. What else? Raven. Para alaga tayo ni Diyos. Okay, very good. Jared? Para hindi tayo makadisgrasya. Para hindi tayo makadisgrasya. Ako. Sige po. Next, Sophia. O, Curry. Sige, Sophia na yun. Sige, Sophia. Para O, bakit di po tayo mapahamak sa anumang lugar. Okay, para hindi tayo mapahamak, Curry. Upang magpasalamat tayo sa Diyos. Okay, para makapagpasalamat tayo sa Diyos. Amy? Kasi siya ang hari. Kasi siya ang hari. Okay, Luis? Para i-bless ni Lord tayo. Okay, para i-bless tayo ni Lord. So, tingnan natin. Una, bakit kailangan nating manalig sa Diyos? Kasi, pakibasa nga po, Phoenix. Nagbibigay, go. Phoenix. O, si Curry na lang. Pakibasa nga po, Curry. Sa panahon ng problema, kalungkutan o takot, ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob at pag-asa na malalampasan ang lahat. Okay, so ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pagkaasa sa pagharap natin sa kalungkutan, sa ating problema o takot. Okay, so ang pananalig natin sa Diyos, nagbibigay sa atin ng peace of mind at pag-asa. Okay, yung pag-asa na magsasabi sa atin na magpatuloy lang tayo at malalampasan natin yung lahat ng ating problema, kalungkutan at of course, mawawala yung ating takot. Okay? Pangalawa, bakit tayo nananalig sa Diyos? Ito ay gabay sa mabuting
pamumuhay. So, ang pananalig ay nagtuturo sa atin ng tamang asal, kabutihan at paggalang sa kapwa. At ito din yung ating guidance sa paggawa ng mabuti araw-araw. Kung alam natin na may Diyos, of course, tayo ay pinapanood ng Diyos sa anumang gagawin natin. Kaya, ang ginagawa natin para ma-please ang ating si Lord is gumawa ng mabuti sa ating kapwa at sa iba pa niyang mga nilikha. Okay, mabuti ka nga sa tao pero sa mga hayop at sa mga halaman ay sinisira mo naman o kaya inaapi. Tama po ba yun? Di Tama po po. ba? Okay, hindi po. Salamat, Tristan. Okay, so yun po, ginagabayan tayo upang upang maging isang mabuting mamamayan. At pangatlo, nagpapalalim sa ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig, yung matatag nating pananalig, mas i-enhance pa yung or na-develop pa yung ating ugnayan or yung ating communication sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsunod sa kanyang mga utos. So, meron siyang 10 utos na dapat nating sundin at paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa kanyang mga iba pang nilikha. Okay? Teacher, may Pang-apat, playground tayo? Ha? May playground tayo mamaya? May? May playground tayo mamaya? Wala muna. Mag-discuss muna si teacher. Opo? Okay. So, number 4, nagbibigay ng tunay na kaligayahan or saya sa ating puso dahil alam nating may Diyos na nagmamahal, gumagabay at laging nandyan para sa ating problema na handa tayong damayan sa anumang pagsubok na kaya problema na ating haharapin. Okay? At pang-5, ito ay nagpapalaganap ng kapayapaan. So, kapag ikaw ay may strong na pananalig, mas nagiging mapayapa ang iyong puso at kalooban. At mas madali tayong magpatawad, magmahal at makisama sa ibang tao. Okay? Kahit hindi man tayo parehas ng religion, ay dapat tayo ay magmahalan at huwag natin ikumpara kung sino ang mas magaling or sino ang mas superior na Diyos dahil isa lang ang kanilang binabanggit na Diyos pero iba lang ang kanilang tawag. Okay, nagkakaintindihan po ba? Okay, parang sa atin ang tawag natin sa ating Panginoon is ang anak ng Diyos is si Jesus. Okay, o kaya si Papa God. Sa Muslim naman ay si Allah. O kaya sa mga Israelites is Yahweh. So may iba-iba silang katawagan sa ating Diyos. Okay? Number 3, paano mo kaya may papakita ang pananalig sa Diyos? In what way? Yes, Amy. Magdasal araw-araw. Okay, pagdarasal araw-araw. Sa church. Okay? Every Sunday. Okay, at magsimba tuwing linggo or kapag yung iba naman is every Tuesday, Thursday, Saturday ang kanilang samba. Okay, so ang pagdarasal araw-araw ay nagpapakita ng tiwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa bawat panalangin sa umaga, bago kumain at bago matulog. Okay, tayo ay magpasalamat sa mga biyaya na kanyang ibinigay sa protection sa ating sa inyo, sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan. Okay, next. Ano pa? Paano mo daw may papakita? Yes, Tristan. Pagdadasal palagi to kakain. Okay, pagdarasal araw-araw. What else? Sam. Bago tumulog. Okay, pagdarasal bago matulog. O, ano pa? Paano mo daw maipapakita yung pananalig sa Diyos? Yes, Cory.
Dasal bago gumising. Okay, pagdarasal. Okay, next. O, pakibasa nga po, GM. Pagsunod, go. Pagsunod sa magulang, guro nakatatanda. Ang pagsunod sa kanila ay tanda ng pangalan sa Diyos dahil sila ang kanyang kinatawan ng sa ating bahay. Okay, sa ating buhay. Okay, so, pangalawa, para may pakita mo ang pananalig sa Diyos ay susundin mo ang iyong magulang, guro at yung mga nakakatanda. So, sa anong paraan na ipapakita ito? Pagsunod. Paano niya ipapakita? Pag sinabihan ikaw ng magulang. Oh. O, ano yung mostly na sinasabi sa iyo, Raven, na sinusunod mo kay mami? Sabi ako, Ha? maghugas ako ng plato. Okay, paghugas na. Pag-exercise, sinabihan na maghugas ng plato. Ay, ito ay ginagawa niya. What else? Ano pa, Sam? Huwag pasaway. Okay, wag maging pasaway sa mga magulang. Paano naman sa guro o sa mga teachers? Louis. Pinapasagutan ang papasagutan nila. Okay, sinasagutan o ginagawa yung mga pinapagawa nila. So, yun yung mga paraan kung paano natin sinusunod ang ating mga magulang, guro at nakakatanda. Okay, paano si Kuya? Paano mo may papakitang pagsunod kay Kuya or ate? Tristan. Paggagawa ng upo. Okay, gamit ng po at opo kapag kinakausap si Kuya kaya si ate. Ano pa, Jared? Pagtutulong sa linis nila. Okay, tinutulungan si Kuya at ate sa kanilang gawaing bahay. At ito na, sinabi niya, pagsisimba at pagsamba. Ang pagdalo sa misa o panrelihiyong pagtitipon ay nagpapakita ng pagkilala sa kabanalan ng Diyos. O, sino dito yung mga nagsisimba dito? Okay. Pakinggan ko nga, ano ba yung hinihiling mo kapag kayo ay nagpe-pray sa simbahan? Ano yung pinagpe-pray niyo? Si Jared, pakinggan ko nga, ano ang pinagpe-pray ni Jared? Okay, pamilya. Si Amy kaya, ano yung Okay, pagkain. Amy, ano yung pinagdarasal mo? Yung lola ko po. Okay, yung lola, yung kalusugan ni lola, kabutihan ni lola. Yes, Tamara. Ay, Tamara tuloy. Kanya. Ano yung pakiulitan niya? Nadasal ko ang aking pamilya. Okay, ayong Dinadasal ko pamilya. na safety kami. Okay, very good. Yes, Tyrone. Paano naman si Tyrone? Ano yung hinihiling niya kaya pag nag-pray siya? Ha? Ano yan, Tyrone? Pakiulit po, Tyrone. Kapatid, bigyan biyaya. Okay, bigyan sila bigyan ka ng biyaya or blessing. So, okay, si Raven. Problema. Yes, Tristan. Ano yung pinag-pray mo pag kayo ay nagsisimba? Ha? Sana safe kami. Okay, sana safe ang aking pamilya. Okay, so yan po ang pagsisimba kung paano natin pinapakita ang pananalig sa Diyos. Next, pag-aaral sa salita ng Diyos. Okay, yung pagbabasa ng Biblia, pakikinig sa mga kwento tungkol sa Diyos ay nagpapalalim ng pananampalataya at kaalaman. At marami tayong mapupulot na aral sa mga kwentong iyon.
Next one ay pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng pagsubok. So, sa gitna ng problema, ay nananatili tayong positibo. Pag sinabi natin positibo, yung sasabi mong kayang-kaya ko yan na malalagpasan. At tayo ay naniniwala na may plano ang Diyos para sa atin. Ito yung tanda ng matibay na pananalig. For example, humiling ka kay Lord ng ganito ganyan kasi hindi pa naibigay. So, iisipin mo na lang na may mas magandang blessings, may mas magandang regalo na ibibigay sa iyo ang Diyos. Mas maganda sa hiniling mo dahil alam ng Diyos kung ano ang mas kailangan mo. Okay? Huwag na yan. Okay, paano natin na ipapakita ang pananalig sa Diyos? Ito na is activity niyo na to, isasend ko na lang. Okay? So, ano yung natutunan ninyo ngayong hapon na ito? Luke. Gusto ko si Luke. Galang sa Diyos. Okay, paggalang sa Paggalang sa Diyos. Diyos. Okay? So, at pananalig sa Diyos. So, paano natin ulit may papakita ang pananalig sa Diyos? Magbigay nga po ng isa. Pagpe-pray. Okay, pag-pray po sa atin. Yes, Sam. Pananalangin. Okay, paano tayo ay nananalangin? Okay, what else? Nakikinig sa Father pag nasa simbahan. Okay, nakikinig kay Father kapag nasa simbahan. Okay, what else? Magsisimba tuwing linggo. Okay, pagsisimba tuwing linggo. Okay, what else? Pagagalang. Okay, paggalang sa mga nakakatanda. Okay, may katanungan po ba? Wala po. Wala po. Wala po. Teacher. Wala Sigurado? Opo. Sigurado po? Opo. Opo. Okay, so, ang inyong gawain ngayong hapon na ito is, ito ang inyong gagawin, ha? Sa inyong kwaderno, isisend ko na lang. Opo. So, kumpletuhin niyo yung chart na ito. So, mga dahilan kung bakit tayo nananalig sa Diyos. Maglista ng 5 dahilan kung bakit nga tayo nananalig sa Diyos. I-check ko po yan pagka nagkaroon tayo ng face-to-face. Opo. Filipino po? Opo. Ano po yung Ay, sa kuya. Pananalig or faith? Sir, pwede po ba Ano po, teacher? Faith, ang pananalig. Ano po? Hindi ko marinig Faith. dahil kasi sa kanila. Faith po. Dick. Faith. F-A-I-T-H. Faith. Pananalig sa Diyos. Okay? So, isisend ko po ito. Think. Faith. Faith. Faith, Opo. Ay, ang galing naman ni Tyrone. Binakground niya si Kwan. Si Raven. Binakground niya si Raven. Ano po yung nanalig? Faith po. Dick. Oo. Faith. Sir, Yes hindi po. Yes po. Yes po, faith. Okay, so kapag wala ng katanungan, see you po ulit bukas. Yes, bukas. Pag may pasok na tayo ng face-to-face. Opo? Opo. Opo. Okay, so goodbye po. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. Sige po. Bye. Bye po, teacher. Ingat. Bye, teacher. Bye-bye. Hello, Tristan. Mag-hello kayo kay Raven. Nandito siya, oh. Hello, Raven. Hello, Nasa Raven, likod. my teacher. Baldi.
Nasa likod ko si Raven. Wala si Conrad? Sana. Ah, Uy, sino yan? Sino yan? Sino yun? Nakatingin lang sa anin. Sa kabila. Mag-check tayo, Elisha. Ano? Ano? Patakatingin siya. At sa conjuring eh. sino yan? Papa ni Luis? Hindi. Uy, hindi yan Papa ni Luis. Papa ni Luis yan. Hindi. Ay, Hindi. Si Luis yan. Si Daniel. Elisha, mag-chat tayo. Sige. Ano yun? Wow, nag-chat pala si Floris. Kay. Nag-chat rin nga ako kay Tristan. Paano? Pwede kong mag-chat ko si Elisha. Ano? Inad niya ako eh. Pangalan? Ha? Ha? Dati. Kanina kasi may blackout sa amin eh. Ha? May blackout sa amin, Tristan. Buti naman na. Kami din. Binomba kayo? Meron kaming light. Ako rin. Meron kami. Buti Ako naman meron. bumalik. Guys. Meron tayong fish, pet fish. May pet fish. Ay, anong tawag sa color blue? BLUE. Oo. I'm wearing blue right now, bruh. No. Literal blue. Sa red. Marion. Guys, anong tawag sa red? Add mo sila. RED. Anong tawag sa flower? Flower. Seiko Coca-Cola without your lips touching. Gawin ako ng GC. Seiko Coca-Cola without your lips touching. Yung. Flori, tinan mo yung Coca-Cola. ano ko. Coca-Cola. I-share mo yung screen. Coca-Cola. Uy, wag mo yan ipapakita. Elisha. Get a job, mister. Kanina. Kachat ko si Sir kanina. May favorite benta ako. Sabi ni Sir, may group chat kami nila Sir. Ay, okay. Anong taon ka na pala, Tristan? Ha? Ako naman katat Anong ko si taon ka na, Luis. Tristan? Ha? Anong taon ka na, Tristan? Anong years old ka na? 5. Babay na. Nawala.